Ayan, magandang araw sa inyong lahat and welcome back to Sashimi the Flowerhorn channel. For today's video, medyo seryosong topic ang pag-uusapan natin. Ito ay tungkol sa isang desisyon na ginawa ko matagal na, pero ngayon ko lang talaga i-discuss ng buo. Kung bakit ako tumigil magbenta ng flowerhorn fish. Alam kong marami sa inyo ang sumuporta sa akin nung nagbebenta pa ako. Kahit ngayon, meron pa ring nagtatanong, kaya nagpapasalamat ako sa inyo. Pero sa totoo lang, kahit mahal ko ang pagpa-flowerhorn, dumating ako sa punto na kailangan kong itigil ito, lalo na ang pagbebenta. At ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang mga dahilan kung bakit at marahil ang iba sa inyo ay makaka-relate din dito. Unang dahilan, oras. Akala ng iba, simple lang ang pagbebenta ng isda. Pero sa totoo lang, grabe ang kinakain nitong oras, lalo na sa pagbabalot ng isda. Hindi siya instant. Kailangan mong ingatan. Siguraduhin may oxygen, hindi stress ang isda, at maayos ang pagsisil para di mamatay sa biyahe. Imaginein mo, isang order pa lang, halos 10 to 15 minutes na ang ubos mo. Kasi huhulihin mo, pipicturan mo, isesend sa buyer, mamimili pa ang buyer, hihintay ka pa mag-reply bago mo ibalot. Kung may 5 kang orders, dun pa lang, ubos na ang oras mo. Imbis na marami ka pa sanang pwedeng pang magawa, ay hindi mo na magawa. Pangalawa, mababa talaga yung kita. Oo, maganda sa mata ang flowerhorn. Pero sa totoo lang, hindi sapat yung kinikita para tumbasan ang effort mo. Halimbawa, nagbenta ka ng isda ng 500 pesos. Pero yung ilaw, oxygen, kuryente, pagkain, tubig, gamot, lahat yan gastos. At kapag kinwenta mo, parang halos wala ka nang natira. Kahit sabihin mong hobby ito, sa dami ng oras at energy na binibigay mo, parang lugi ka pa rin. Pangatlo, sobrang matrabaho. Araw-araw o linggo-linggo, kailangan mong mag-water change, maglinis ng tank, at i-monitor ang water parameters. Kahit may trabaho ka pa, kahit may lakad ka, hindi pwedeng iwan basta-basta. Ilang araw lang na mapabayaan mo, stress na agad ang isda. At kapag stressed, prone sa sakit, posibleng mamatay. Kaya literal, parang may baby kang inalagaan araw-araw. Pang-apat, madaling mamatay ang flowerhorn kapag hindi naalagaan ng mabuti. Sensitive sila sa tubig, sa pagkain, at sa environment. May mga kliyente pa nga akong nagrereklamo kasi namamatay daw agad yung isda. Ang hirap i-explain minsan na hindi mo na kontrolado ang gagawin ng buyer after nila bilhin. Pero ikaw ang sinisisi. Kaya dagdag stress, dagdag abala. Panglima, binabarat ka pa kahit maliit na nga ang tubo mo. May mga buyer na tatawad ng todo. Tipong 100 na lang daw yung isda na pinaghirapan mong palakihin ng ilang buwan. May mga nagsabi pa nga nakita ko kay ganito, 150 lang. Hindi nila alam, iba-iba ang quality ng isda at may kanya-kanyang style ang breeder. Nakakapagod makipagtawaran na parang hindi nila alam yung value ng effort mo. At huling dahilan, nanloloko na yung ibang sellers na nire-resellan ko.
Nagpapakitaan ka ng quality, pero pagdating ng shipment, mukhang kal. Marami na akong naranasang ganyan, kaya nalulugi ako dahil hindi ko ina-out ang mga yon. Kasi nakakahiya sa mga buyer pag yun ang ibigay mo. Kaya yun mga kaibigan, I decided to stop. Hindi dahil ayoko ng flower horn, mahal ko pa rin ang isda na yan. Tuloy pa rin naman ang pag-aalaga ko at ang Super Cock Flower Horn Enhancer natin. Kaya kung gusto nyong bumili ng flower horn, hanap na lang kayo sa iba. Marami pa naman dyan mga seller. Marahil marami sa inyo dito ay magja-judge sa akin na baka sabihin, pera-pera lang pala. Pero sa totoo lang, hindi naman siguro masama ang maghanap ng kita, lalo na kung hilig mo ito. Lahat tayo may pangangailangan. Yung iba nag-oopisina, yung iba nag-online business. Ako sinubukan ko ang pagbebenta ng isda. Hindi dahil sa pera-pera lang, kundi dahil gusto ko ring mabuhay ng marangal habang ginagawa ko ang hilig ko. At sa totoo lang, kung wala kang kinikita sa isang bagay, naubos ang oras, effort at resources mo, hindi ba't natural lang na pag-iisipan mong itigil? Walang masama doon. Ang mali lang ay yung manloko ka o manlamang ka, at hindi ko ginawa yon. Kaya sa mga gustong pumasok sa ganitong negosyo, go lang. Maganda kapag pumasok ka sa pagbebenta ng flower horn, kailangan marami kang oras at tiyaga. So hanggang dito na lang muna tayo. Kung may tanong kayo o gusto nyo pang marinig ang iba kong experience, i-comment nyo lang sa baba. Don't forget to like and subscribe sa Sashimi the Flower Horn channel. Hanggang sa muli, maraming salamat and paalam!